sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sige po, sayo natin ang Lord. Walang makamakamay sa pagpupuri sa Kanya. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Tunay na dakila ang Panginoon. May sama natin pa rin ang Panginoon Jesus. Hallelujah! Come on! Nagpapasalamat ang puso kong ito. Diyos sa kapulihan at sa katapatan mo.
sa lawak ng pag-ibig na aking natawid. Wala nang masigit, wala nang mas malapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan mo. Higit sa lahat, higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kakalakan ang ipinahit. At sa puso ko ngayon inawit, may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kakalakan ang ipinahit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan ko. Piling ang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasayang magpupuni pagkat kalungkutan ko'y iyong binawi, kakalakan ang ipinahit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kakalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko iyong binawi. Hallelujah! Kakalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpapasalamat. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan ko. Hindi ang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuni pagkat kalungkutan ko iyong binawi, kakalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong binawi, kakalakan mula sa iyo, Jesus. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit. Patuloy natin pasalamatan ng Diyos. Pasasalamat, ialay natin sa Kanya. Sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Piling ang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuni pagkat kalungkutan ko'y iyong binawi, kakalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kakalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We adore your name and high, O God. We are here, O God, this day. Nandun, Lord, ang kakalakan ng aming puso. Na patuloy kaming umaawit sa iyo. Na ano man yung sitwasyon, panahon, pagkakataon ng aming buhay. Lord, kami nandito, Lord.
na tumatayo sa iyong harapan. And we are broken, O God. And we know, O Lord, that you are the potter that will be able to mold us, O God, so that you will be able to use us, O God, for your glory. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sapong ito, mga kapatid, patuloy nating alalahanin kung paano tayo minamahal ng ating Diyos. Paano tayo niya inaayos, di ba, mga kapatid? At hindi ba ang dahilan kung ano man yung sitwasyon mo, sitwasyon ko, sitwasyon natin lahat, upang hindi tayo makapagpuri sa Kanya. Every cry of our heart is a precious gems in His sight. Sa sunod po nating aawitin, let it be the meditation of our hearts that our God is able to hear our call, whatever situation it may be. Will not stop praising and worshiping His name. Sa bawat patak ng luha, sa aking kailangan, sa bawat luhod at manalangin, hindi mo ko hiniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ko iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itaas natin mga kamay. Itataas ang ating mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy namin itataas ang aming mga kamay sa iyo. Hindi kami magsasawang magpuri, Lord. Ano man ang sitwasyon, panahon, pagkakataon. Hallelujah. Patuloy kami nagpapasuri ng aming puso sa
lumapit sa iyo, lumulod sa iyo, inaamin apart from you, we can do nothing. Ituloy po natin awitan ng ating Lord. Yes, Jesus. Ako'y lumuluhod sa iyong paanan, puso'y nag-uumapaw ng pagsamba. Sa'yo lamang, Jesus, aking ilalaan, pag-ibig na wagas, magpakailanman. Walang kapantay ang iyong pagmamahal. Ang puso ko'y walang ibang maiaalay. Sasambahin kita, pupurihin ka, dakila ang pangalan mo kailanpaman. Sasambahin kita, pupurihin ka, Jesus, lubos ang aking pasasalamat. Buhay ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo, ano man ang nadarama, pagpupuri sa'yo. Nagmula sa langit, ikaw ay napakubaba. Ang aking dangal sa'yo lamang ibibigay. Walang kapantay ang iyong pagmamahal. Ang
sasambahin. People of God, let's worship the Lord. Dakila ang pangalan mo, kailanpaman sasambahin kita, pupurihin ka. Jesus, lubos ang aking sasambahin kita, pupurihin ka. Dakila ang pangalan mo, kailanpaman sasambahin kita, pupurihin ka. Jesus, lubos ang sabahin natin minsan pa, Panginoon. Sasambahin kita, pupurihin ka. Dakila ang pangalan mo, kailanpaman sasambahin kita, pupurihin ka. Jesus, lubos ang aking pasasalamat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang pupurihin. Ikaw ang may likha ng lahat. May gawa ng langit at lupa. Hallelujah, Jesus. We adore your name. We worship you. We glorify you. We give you all the highest glory and praise. Hallelujah. Hallelujah. Man, let's open our hearts to worship Him. Let's lift up our voices to heaven and give the praises in whom He truly deserves. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place, oh God. Hallelujah. Hallelujah, people of God. Let's worship Him. Sasambahin kita, pupurihin ka. Dakila ang pangalan mo, kailanpaman. Baka pag-idawitan natin na, Lord. Without the instrument that the people of God say, sasambahin kita. Parinig natin sa Panginoon. Dakilang pagsamba. Isan pa. Pupurihin ka. Jesus, lubos ang aking pasasalamat. Palakpak po sa atin, Diyos, sa buhay. Hallelujah! We give you the highest praise, glory, and honor, O God. The highest form of thanksgiving that you truly deserve. Patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming aawit, O God, na may kagalakan sa aming puso. Patuloy ka namin luluwalhatiin, itatanyag, O God, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa hapong ito. Salamat, Lord. Itinataas namin, O God, ang lingkod mo na mag-aayag ng mga salita. Hide Him behind your cross and let your divine revelation, O God, be heard in this place. And let every heart be receptive to that beautiful message of yours. And we're not allowing any works of the devil today. As we give you, again, the highest glory, honor, and thanksgiving that you truly deserve. In Jesus' mighty name, all of the people of God shout, Amen.
God be the glory. Believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. Believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. Nothing is from nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. Praise God. So mapapansin niyo po, pwede po tayo mag-barbecue doon sa likod. May blower po tayo. Huwag po kayong mag-alala, ilang linggo na lamang. Ayan, summer na. Okay, praise God. So I would like to welcome po yung bisita natin ngayon. Thanks for dropping by. Salamat sa pagdalo nila muli dito. After long years, I guess, ngayon ko rin nakita itong mag-asawang ito. He is a friend of ours. Si Francis at si Marieta. God bless sa inyong mag-asawa. God bless. Yan po. Yan, si Francis. Sige po tayo mga kapatid. Yan po yan. Yan, si Francis at si Marieta. Yan. God bless sa inyo ha. Yan, thank you. And of course, I would like to welcome as well. Invited po ito ni na Sister si Jinky at saka si Dave. Yun, yan. May dala po silang baby kanina. Andito. God bless sa inyo. Dave. And of course, I would like to welcome si Prince, invited by Prince. Bah, matindi to ah. Nasaan yun? Si Prince, invited by Prince. Okay, yan. Nasaan? Doon? Oh, yo. Doon nakikinig na service sa labas. So we still have available chairs po dito sa unahan. Please kindly occupied. And those people sitting at the back, please, can you please lend me your ears? I want you to focus right now in hearing the message of the Lord for today. Okay. So this is the continuation of our topic regarding this month about conforming the image of Jesus Christ. To conform, maging kagaya in likeness of Jesus. So why do we need to conform in His image? We are as a Christians, we should have, we should possess that kind of anointing as well because we have the Lord inside of us. Hello? Yung Diyos po na nasa atin, ay dapat po yan nag-radiate, lumalabas sa atin. Pag sinabi pong radiate, ito po yung nag-extend
lumalabas sa katawan mo para makita sa iyo kung ano at sino ka. Di po ba, pag dumaan kayo sa isang bahay, at alam niyo, minaamoy ko yung nagpiprito ng tuyo. Alam niyo na kung sinong nakatira doon. Hindi naman Chinese. Iba kalimitan, majority, Pinoy. Kasi, doon pa lamang kung ano sila, yun ang paboritong ginagawa nila, naaamoy na. Amoy na rin sila base sa niluluto nila. So it means, we as a Christians, we should reject as well, and the life of Jesus should be seen in our lives by our action. So there's so many people that they're professing Christians, but they didn't practice as a Christian. Marami hindi nagpa-practice, pero nagpo-profess lang po sila. So why do we need to reject that image be seen in our lives? Bakit? Para makita tayo na tayo ay binago ng Diyos at si Kristo nag-glorified sa buhay natin. If they seen something sa buhay mo na hindi ayon sa sinasabi ng Biblia, you will gonna heard a lot of comments about you. Di po ba? Pero ikaw yon. Pag tayo nagkamali, tayo yon. Pag may kabutihan kang ginawa, ang Diyos yon. So the topic for today is about rejecting light in this time of darkness. Rejecting light in the time of darkness. Who among of you notice right now the latest news about Bill C-9? Sino aware doon? Taas po na kamay na hindi aware sa Bill C-9. Alam niyo po ba yun? Iba hindi alam. Okay. What is all about? Yung pong Bill C-9, they would like to gag any religious opinion, anything, if you were gonna share the word of God in public, if you were gonna say something against the government, you will be sued, penalized, and place you sa jail. Church, be ready. Jesus is coming. Pastor, hindi na po pala ako mag-share ng good news. Natatakot na kayong makulong. Pastor, hindi ko na pala gagawin yun. Dahil sasarilinin ko na lamang kaligtasan. The greater the persecution, the greater that the power of God will be unleashed in our generation. Hello? Hindi po biro yung pumbatas na yon. And what I did, minessage ko po yung isang member of the parliament about dun sa issue yon. Which is hindi po maganda yung pong nangyayari ngayon, to tell you honestly. We are living in dark times. Imagine, nasa Canada tayo, pero ang batas parang China. I'm saying out loud right now, live stream. But time will come, even live streaming, I do believe, ikakat nila to. Why? Because they didn't want to hear the truth. Sino lamang yung nagsasabi ng katotohanan? We, as Christians. They would like to gag us, to muzzle us, so that what we will gonna hear from them ay sapat na. So church, nabubuhay po tayo ngayon sa panahon na napakadilim na. It means, malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Those wars that you heard, that you see, it seems unending. Perplexes, sunod-sunod, parang walang humpay. Dapat po itong mangyari para magkaroon ng peace treaty. And peace treaty, sino magbababa noon? Of course, alam na natin, by Antichrist, sila po ang gagawa niya. So the thing is, it must happen. But we as a Christians,
we should do something or else we will gonna left behind. So it must radiate, makita sa iyo yung image, yung essence ng pagiging Kristiyano. So, as the world becomes darker and darkened, Christians should stand out. Hindi nagtatago sa isang sulok. Christians should stand out. People in darkness may hate you more than ever. Church, don't try to blend in sa kanila. Don't try. This call for courage, even if it is your friend. Now, masusukat na kung ano at sino ka. Even if it's your close friend. Praise. Praise. So church, we must radiate who we are and what we are. Dapat ipakita mo talaga kung ano ang kulay mo. Hindi pwede tayong maging hunyango na dalawang kulay. Iba ang kulay sa linggo at iba ang kulay pagdating ng Monday to Saturday. Hindi pwedeng dilawan ka ngayon, pulahan o berde ka. No, be loyal kung kanino ka. So what we need right now, hindi mababago ng mundo, ng ating gobyerno, ang buhay espiritual ng mga tao. Kailanman hindi. Ang tanging makakapagbago lang sa atin ay walang iba kundi si Kristo. Hindi ang liberal, hindi ang conservative, hindi sila. Hindi ang politician, kundi si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. So pray that God would give you that kind of courage through the Holy Spirit and His words. Ask the Holy Spirit to give you that courage to stand out so that they will gonna see who you are. Also, that courage is to let your moral life stand out so that others may see your life, light, and love of your Savior and His words. So, maliwanag po sabi ng Biblia, let your light shine before man. Ipakita mo na yung, hindi yung anong ugali mo siya, ipakita mo na, hindi yun eh. Isurrender mo yung buhay mo, it's a matter of decision, at babaguhin ng Diyos ang buhay mo. All you need to do is to completely surrender your lives to Jesus. So like what I've said, padilim na padilim ngayon ang batas ng mundo. Gera, kaliwat kanan, walang habas na pagnanakaw na kaban ng bayan. Grabe ang patayan. Ang mali, ginagawa nilang tama at ang tama, ginagawa nilang mali. This is the generation right now that we are living. We should stand out as a Christian in a dark world with courage and light.
hindi mo ito kaya sa pamamagitan ng sarili mo. Kaya ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa loob mo. You just need to ask the Holy Spirit so that you will stand out. Open your Bible, please. In the book of John chapter 8, verse 12, it says, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ulitin ko. And Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Shall we close our eyes and we'll kind of pray? Oh, Holy Spirit, come and saturate this place with your presence, to stir up your faith, to be aware of those things, what is happening right now, even, Lord, in this country. We pray to guide us and lead us to righteousness and holiness. Lord, we cannot do it. We cannot maintain it by your own strength. We need your Holy Spirit. Give us strength and courage so that we shall stand out. Salamat po, Panginoon. And as they hear your message, let them see the light of your words in their lives. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Palakpan po natin si Jesus. It means, mga kapatid, sabi dito, I am the light of the world. He who follows me. Siya daw lang ang ilaw na sanlibutan ito. Ang ibig sabihin, hindi ang politician, hindi ang gobyerno, hindi sila ang ilaw dito, kundi si Jesus lang. He follows me. Kung kanino ka susunod, sa Kanya. Hindi kay pastor, hindi kay reverend, hindi kay bishop, kay Jesus ka susunod. Pag sumunod ka kay Jesus, sobrang ganda na magiging buhay mo. Napakaganda. It means, hindi ka makakaranas, hindi ka makakapasok sa dilim. Bakit? Kasi ang liwanag ay taglay mo. You have light inside of you. Ang katabi mo, ang buhay mo ay nagliliwanag sapagkat taglay mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. So this means that regardless of how unsettling and chaotic the world is around, we need not fear. Wag po kayong matakot. Wag po tayong matakot. God Almighty is always in control all throughout the history. Nations and men, ang Diyos po ang may control ng lahat ng bagay. Kahit pa dumating ang tataka at malapit na yan, hindi po tayo makakaranas na yan dahil tayo kukunin na ng Diyos. So God is in full control. He rules over every square inch of this nation. He rules it. God allowed these things to happen so that His name will be glorified. Even though it's so chaotic, even though it's so dark, even though they pass so many devilish flows, who cares? Patutunayan ng Diyos na siya ay Diyos, ipapahiya niya ang gawa ni Satanas dito sa Canada. Amen? And His name will be glorified. It's only the name of Jesus that every tongue shall confess, every knee that shall bow, that He is Lord. Sila, lahat ng hari, politicians, luluhod sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So God is in complete control. If Jesus is light and we have Jesus in our lives, it means nagliliwanag ka din. Huwag mo lang itago. You should stand out. Church, we as a believers must radiate the fruit of light. Must radiate to extend, to see, lumabas sa atin. Ephesians 5:9 NLT says, For this light within you produces only what is good and right and true. As sabi dito, for this light within you produces what is good, right, and true. So yun daw, liwanag na nasa sa inyo ay nagpo-produce ng magagandang bagay. Goodness, righteousness, and truthfulness. So it means goodness refers to anything that is morally excellent, including as well generosity.
It means it is love in action. Yung goodness niyon, mag-radiate, lalabas sa iyo. So yung righteousness, lalabas sa iyo. Yung truthfulness, lalabas sa iyo. Because that is the fruit of the Holy Spirit that is in with you. So, it is clear, those three things should be seen sa buhay po natin. Yung pagiging maawain, matuwid, at laging nagsasalita ng patungkol sa katotohanan. Alin yung katotohanan? Ano sabi ng Biblia? Ang salita ng Diyos ay totoo. It is true. The Word of God is truth. It means if you have the Jesus in your life, you have the truth in your life, pag sinasabi mo ang tama, nai-stir up ang gawa ng kaaway dito sa mundo. Nabubulabog. That's why every time that you walk outside this wall, outside this church, every time you walk, si Satanas ay nanginginig na sa labas. Pagmamasdan niya kung paano ka kikilos, magsasalita, babantayan ka niya. Sabi ng Biblia, dito sa atin sinabi ko nila, do not fear. Huwag kayong matakot. Yes, nasa dark times tayo. Tumawag na yung isang pastor natin sa Pinas. Ano nangyayari dyan sa Canada? Kantindi. Mga batas na ginagawa na napakatindi. Pero ang good news dito, malapit na si Jesus tumating. Kailangan po mangyari yan. But we must stand out. We should radiate, makita sa atin yung buhay at tunay na Kristiyano. To live in the light, believers must continually discern what pleases God. Proverbs 3:6 it says, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. So it means if you have the words of God, you can easily discern what is right and what is wrong, which is from the devil and which is from not. Madali yung ma-discern yung mga tao o yung mga ginagamit ng kaaway na tao kung talaga siya nasa Diyos o hindi. The more that we put God first in our daily lives, through family, work, even entertainment, the more God will make this clear to us. So if we neglect God and deprioritize Him, we will not able to discern what is good and what is bad. If we will not prioritize Him, hindi natin madidiscern yung gawa ng mundo. Look at AI. Look at those AI na nangyayari ngayon. So many fake videos. So many. At gagamitin po ito ng kaaway sa last days. Ngayon nga ginagamit na eh. Kaya beware of those videos na mapapanood nyo. So crystal clear images, so crisp. Kung may 8K, may 16K, mas maganda pa sa original eh. Akala mo, totoo. Beware. The Word of God is truth. The Bible. Hindi mo pa pwedeng mapabaliwalaan yon. Ang Biblia lamang ang sagot sa lahat ng katanungan na inyong hinahanap. So, believers test and discern God by the will using God's Word. God's Word either tell us what to do or give us the principle to apply or discern His will sa buhay po natin. Is it helpful? Makakatulong ba ito o hindi? Makakasama ba ito o hindi? Does it will help me? Makakalago ba ito ng buhay spiritual ko? Pamumuhay physical? Ito ba ay may apply ko? Ito bang mga bagay na ito ay makakatulong sa... Yung bang ginagawa ko ngayon ay tama sa harap ng Diyos? Those things is easily get to grasp and known, understand by the power of the Holy Spirit if you read the Word of God. So if you don't prioritize in reading the Scriptures, you can easily be deceived. So, church, God will never complete His Word. Totoo po ang salita ng Diyos. God's Word is the revelation of His character and blessing and His being and trains man for God for all.
Itinetrain tayo para sa righteousness. It reveals who is His being. Believing, discern God's will by putting God first in our lives. Kapag siyang inuuna natin, sinisigurado ko sa inyo mga kapatid, napakadali mong mates ang gawa ng mundo. Hindi po, di po may kasabihan po tayo narinig ko na hindi lahat po ng kumikinang ay ginto. Ang mundo, mag-o-offer sa inyo na napakaganda. And so many people will be tempted in the last days. They will be deceived. Not all na magpe-perform ng miracle ay gawa ng Diyos. Not all. Because even the devil himself, kaya din bumuhay ng patay. At gagawin niya ito sa last days. And people will be deceived, and they will gonna call him Messiah. They will gonna call him the Christ. Mahdi. But he is the Antichrist. Be careful on what you gonna see, what you gonna heard. The Bible is the final authority of everything. And we need the wisdom from the Holy Spirit to discern what is true and what is not. So it's so clear. Sa buhay po natin mga kapatid, napakaraming patibong na ibinibigay sa atin ng kaaway. Hindi po lahat ng bukas sa pinto ay pagpapala. Hindi porket gwapo o maganda siya na. Hindi porket may kotse at may ayos sa trabaho, may bahay siya na. Discern what is true. Kalooban ba ng Diyos yan? Kalooban ba siya ng Diyos? Baka pag dumating ang panahon at oras, sasabihin mo, Pastor, nagkamali ako. We need to ask God, Lord, will mo po ba to? Kalooban mo po ba to? Paano mo ito malalaman? Through reading the scriptures. Through reading. Ang sabi ng Panginoon, Psalm 37 verse 4, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Desires of your heart. Paano mangyayari yun? Pangitiin mo ang Diyos. When I'm walking with God, abiding His word, prayer and fellowship of the saints, many times desires of my heart are of the Lord. Pag lumalakad ka, sa Kanyang salita, ang bunga mo ay makikita sa iyo. Hindi mapipigilan yan. Those people that who are filled with the Holy Spirit, lalabas at lalabas yung Kristo sa buhay mo. Yung mga nagbababad, nakikita yan sa buhay mo. My duty as a pastor is not only to give hope for those who are hopeless, not only to comfort those who are hurt, but as well for you to learn on how to face God. You should know how to encounter God. God is looking for you. He is looking for a relationship. And God will not only encounter during Sunday service. Every day, pwede mo siyang ma-encounter sa buhay mo. And this is the reason why we do have the church. The genuine church of God for God's glory. Nang itinataas dito ay hindi ang tao, kundi si Kristo Jesus lamang. We need the church nowadays, especially in these dark moments. We need a body, we need somebody that will gonna pray for you, support for you, magtutulungan, hindi mag-iiwanan. Hindi tinutulak, hindi tinatadyakan. Hindi sinasaksak sa likod, kundi pinapanalangin. Marunong magpatawad, totoong humaharap, mata sa mata, ngipin sa ngipin, nakikita mo na yan ay totoo. Pag-ibig ang sinusukli mo sa kabila ng mali na ginawa sa iyo. It should radiate. Nagkamali, patawadan mo. Patawadan mo. Hindi makabayad ng utang, edi pagparim ni si payamanin. Huwag yung sasama ang loob mo, i-unfriend mo. Huwag yung sasama ang loob mo, hindi mo na siya ilalike, i-unfollow mo.
luang na luang ng kalsada, umiiwas. Kasi, may bitterness pa. It should radiate. Our light should be seen in our lives. Believers must not partake in darkness but expose it. But expose it. Ephesians 5:11-12 says, take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Ang sabi dito, it is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Mayroong mga tao, gumagawa na ng kabalbalan, tuwan-tuwa pang ikinikwento ang buhay nila. It is so shameful. Ang sabi dito, take no part if these worthless deeds of evil. Hindi yun sila. Possess sila ng kaaway. That's why, nakikita sa buhay kung ano sila. Hey, haven't you noticed? Parang walang kabubusugan sa pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Haven't you noticed? Pero minsan makakapakinig ka, sana all. Anong sana all? Tigil! Hindi yung mga maletang yon na makakapagdala sa iyo sa langit. No. So, ano po gusto ko sabihin? Take no part. Huwag po nating hangadin ang yaman ng mundo kung ito'y magdadala naman sa iyo sa impyerno. Huwag. Walang masama ng yumaman. Gusto ko po lahat kayo yumaman. Maging masagana sapagkat ito ang plano ng Diyos sa inyo. Pero yung yaman na galing sa kaban ng bayan, na galing sa nakaw, paungupit at pangdadaya, huwag nyo nang asamin. Dahil mapapasama kayo doon. Expose them. Ang pag-asa ng bansa natin ay si Kristo, hindi politician. Hindi berde, hindi pula, hindi dilaw. Hindi. Ang Diyos lang ang pag-asa natin. Si Jesus lang. Sabi nga ng 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Wala po ito dito ha. Tingnan po ito ha. 1 Peter 2:12. Ito po sabi ng Panginoon. I-write down niyo po ito. Live such good lives among the pagans, though they accuse you of doing wrong. They may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Church, time will come. Though believers are persecuted and mocked by the world, their conduct often leads to change and lose around them, even if it is only slowly. When Christ comes, many will glorify God for the change of life of Christian worker and friend. Kahit ginawan ka ng mali, huwag kang gaganti. Ay, sungit-sungit ng katrabaho ko eh. Ay, ano ngayon? Sige, nagpapasahod sa iyo. Ay, bakit mo kapapekto? Eh, tamad-tamad din eh. Ay, ano ngayon? Di ba katrabaho ba nagpapasahod sa iyo kahit tamad? Hindi pa rin naman siya eh. Magtrabaho ka ng tapat. Huwag mong gayahin ang ginagawa nila. Misang complaint na complaint. Bakit ako na lang ako mong tatrabaho? Ay, natural. Ay, ano gusto mo nakaupo ka lamang, kumikita ka. Ay, hindi ganun. Di ba? Alam niyo, kung gusto yung walang trabaho, isa lamang. Sino gusto pumunta ng langit? Oh, ano? Walang trabaho doon, magpupuli na lang. Di ba? Think about it. Being a Christian should be seen in our lives. Remember yung isang kwento ni, ganito kasi before, the first Sunday, the portrait doesn't match the person. The portrait doesn't match the person. What does it mean? Saan ba siya? Parang hindi. So, praise. The portrait doesn't match, hindi mapatunayan base sa title kung siya yan talaga.
Noong 2010, dumating po ako dito. At ako po yung na-surprise. Ang gagaling talaga ng mga Pilipino. The portrait doesn't match the person. Dumating dito, welder. First day ng trabaho, hindi marunong mag-on ng welding machine. Dumating dito, pipe fitter. Hindi marunong gumamit ng riveter. The portrait doesn't match the person. Ang gagaling nakarating dito. Makutak. Pero bakit ko sinasabi ito? Hindi po para ipahiya sila. Kasi yung tunay na pagkatao, hindi po yun sila. So, we must tell the truth. Expose the truth. Live such good lives among the pagan. Makita po sa atin ang tunay na image ni Kristo sa atin. We should conform to the image of Jesus Christ. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Do not conform. Kanino ka mag-conform? Kay Jesus. Pero mag-conform ka sa mundo because they are the majority, huwag kang sasama. Mapapahama ka. The world will gonna offer a lot of things sa buhay mo. So many, so deceiving. Tingnan nyo. Si Eve nga, na-deceive pa no? Isa na nga si Don. Na-deceive pa siya. Nakakita ng isang bunga na napakaganda. Sa tingin niya, maganda ang kulay, matamis, malasa. Kainin mo, magiging kang parang Diyos. Sinubukan. Oh. Yung image nila ng Diyos na nasa kanila, naging blurry, distorted, mirrored, lumabo. Hindi nawala. Pero lumabo, distorted, mirrored. Dahil sila po ay nagkasala. It means, hindi po lahat ng ibibigay ng mundo, i-offer ng mundo, huwag mong tatanggapin yan. Pastor, ang kata ng offer sa akin, $40 per hour. Ay, kamusta ang duty? Eh, Sunday pick one, eh. Ang duty ko po, Biyernes, Sabado, bababla, lahat weekend. Pagpatay mo kapatid. Pagpatay mo. I will not gonna say yes. I will not gonna say no. Unless the Holy Spirit leads you to do it, do it. Pero kung hindi pa pwedeng mag-counsel, sasabihin kong yes or no. Maaaring magkamali ako sa opinion ko. Because maaaring emotional ako base sinasabi ng Biblia. Let you will be the one to decide if it is right or wrong in the sight of God. Because if you will gonna read the Bible, maliwanag po ang sabi ng Biblia, hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi. I've known my God, your God that we are serving, never ever kaming pinagkulang ng Diyos. How much more kayo, tayo, patutunayan ng Diyos na si Diyos dito sa panahong ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Para po natin Jesus. So it means the pure and the holy life of a godly people ay kailangang ito po ay nagmamanifest po sa buhay natin mga kapatid. So when Christ comes, many will glorify God. Madami mag-glorify. Bakit? Ano nyo? Minsan kahit hindi ka mag-preach pero nadadala mo sila sa panan ni Kristo. Bakit? Kasi yung gawa mo, yung kilos mo, image ni Kristo na nakikita sa iyo. Because of the image that you possess. Minsan, hindi ka nahiya ka mag-share ng Word of God. Pero the moment that you invited them, because of your goodness, your deeds na ipinakita sila, yung kabutihan na ipinakita mo sa maraming tao, madali mo sila ma-encourage at madala sa liwanag. Bakit? Kasi may magnetic anointing ka. Nadadala mo na sila. Kung hindi ka pa nagsishare na yan,
gawa pa lamang yan, di lalo na pag nag-share ka. Diba? It will gonna flow. Another thing is believers must preach to the sleeping. Tingnan niyo, sino pong tulog dito? Tingnan yung katabi mo kung may tulog po ba dyan? Ephesians 5:14 it says, this is why it said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Wake up. You don't need a pulpit to preach Christ. You need a burden for the soul. Hindi mo kailangan ang titulo para maging pastor, para i-preach mo si Kristo. What you need is that burden. Because you know what lies ahead if you will gonna share the gospel to the other people. They will gonna go to hell kung hindi mo ipapakita ang image si Kristo sa buhay mo. You need to share the Word of God because may panahon pa until it's time, wala na. We still have but a lot of time, but time is clicking. It is so gold, and we must use it, those times, para i-share natin, ipanalangin natin, mga mahal sa buhay natin. Pagkita mo si aandap-andap, sabihin mo, kapatid, mahal ka ni Kristo, ingat ka. Kapatid, lapit kay Lord, diretso na agad. Wala na keme-keme. Sabihin nyo, dapat sabihin, because we must preach to the sleeping. Even yung mga nanlalamig. Sabi ng Biblia, in the last days, yung nanlalamig ay kanyang isusuka. Kailangan po tayo dito, boiling hot, hindi po lukwang. Okay lang kung steak yan. Minsan, kailangan mo medium, hati lang. Ayaw mo yung fully cooked. Bakit? Matigas. Di ba? Pero pagdating sa Christian life, hindi pa pwedeng 50-50. Hindi pwedeng baligtadan. Hindi pa pwedeng doble cara. You remember about the coins? Sino na dyan? Whose image, sabi ni Jesus? Si Caesar. Give what is to God. Give to Caesar what is to Caesar. Magbayad kayo ng tax. O, magbayad kayo, magpakumpit na kayo. At sinisigurado ko, may refund na kayo in Jesus' name. No? Ayoko po, nakakuha na ako na refund. Pero sa asawa ko po napunta. Wala din. Wake up! Church, sabi mo sa katabi mo, gising. Yan. Kailangan nating manggising ng napakaraming tao ngayon. Because clock is ticking. Jesus will come. It's so close. Napakalapit na. Remember, nasa ng gera? Nasa Israel. Peace treaty, wino-workout na, may isang taong gumagapang na para laruin yung peace treaty niyan. Later on, ma-expose na po siya. Romans 13 verse 11 to 13. It says, this is all the more urgent. Sabi dito, ano pag sinabing urgent? Mabilisan. Sino sa inyo, pag may in-order na urgent, gusto yung nagbabayad pa kayo, di ba? Para madagdagan? O sige, gusto mo mabilis, special delivery. Yan, urgent. Ano? Order kayo ng pagkain, urgent. Pati yung kusinero, nasa pinto ng bahay mo, doon na nagluluto. Urgent. Oh. So it means, this is all the more urgent. For you know how late it is. O, yan na. For you know how late it is. Time is clicking. Time is running out. Ayan na. Sabi ng Romans, time is running out. Eh, kailangan mo pa i-share yan. Di ba?
Wake up! For our salvation is nearer now more than we first believed. 2,000 years ago, isinisigaw na, prepare the way of the Lord. Ngayon, isinisigaw pa rin yan. Kasi ang lapit na. All of those signs nakikita na natin. Verse 12, the night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like the dirty clothes and put on the shining armor of the right living. Alisin daw, aalisin daw yung maduduming damit. Alin yon? Mga gawe, sinusuko na yon, iniiwan na yon. Verse 13, because we belong to the day, we must live in decent lives for all to see. We must live decent lives for all to see. Mamuhay daw po tayo ng ayos para makita ng iba kung ano at sino ka. Your color should be known and should be seen by the other people. You are a genuine Christian. So, dito po sa book of Romans 13 verse 11 to 13, NLT translation, it is so clear that this is the moment na hindi pa tayo pwede maging 50-50 ang pagiging Kristiyano natin. Don't participate in the darkness of the wild parties and even drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. Wala na. Huwag tayong mabubuhay ng ganyan. Tapos na yan. Enough na. Now it's about time to remove those dirty clothes. Now is about time to live a decent life so that they will gonna see Jesus in our lives. They will gonna see Jesus in our lives. Yes, many believers right now, church, are slumbering in their spiritual life. They are lukewarm, not on fire for God. They are lukewarm, not on fire for God. So by practicing the deeds of darkness, sexual immorality, even drunkenness, dissension, and jealousy, they live as though our master is not returning soon. So yung nabubuhay na para bang hindi darating si Jesus, nabubuhay pa rin sila according to their flesh. So if we are going to walk in the light, we must not only seek the salvation of unbelievers, but also that of the church. For not all who profess Christ are living for Him and even been saved. Ulitin ko. Ito po napakalinaw po nito. Hindi lang po tayo magpipreach sa mga unbelievers. Pati sa kapwa tao, nung mahatid ng iglesia, nung mahatid ng church, hindi porket nandito, siya iligtas. Pastor, mabigat yun. Yes. Anong sabi ng Matthew? Sa pagdating ng Panginoon, kukunin ng isa, iiwanin yung isa. Nagtatrabaho yung isa, wawala yung isa. Mayroong may iwan. But now it's the time to be sincere and serious in our relationship with the Lord. There are many foolish virgins without oil who will be shut out of the wedding banquet. Remember the parable of the 10 virgins? Naubusan sila ng langis. What happened? Naiwan po sila. They have a form of godliness, but not the inward reality. They have the form of godliness, but not the inward reality. So what we're going to do then? We soak up the sun and we should reflect the sun. Bumabad ka kay Kristo,
Ang pagkain kaya iminamarinate mo para lumasa at masarap. Di ba? Ang steak kaya binababad mo, masarap. Ang barbecue, ni Juan, kaya napakasarap, matindi ang pagkakababad. Model lang po kayo doon. Sarap ng barbecue noon. The point is, bakit? May sikreto. Kung anong pinagbabadan, ayun yun. Kung saan ka nakababad, yun ka, yun ang magiging kulay mo. Kung bumabad ka sa kaliwa o sa kanan, yun magiging ka. Pero kung bumabad ka doon sa matuwid, walang iba kundi ang Diyos, magiging matuwid ka rin. Soak up so that the sun will be reflect in our lives. Sabi po dito ng Book of Isaiah, Arise, shine, for the light has come, for the glory of reason upon thee. Church, we should arise and we should shine. We should soak up with the Lord. Bumabad ka kay Kristo, bumabot ka sa Kanyang salita. Ito po yung moment na, sabi ko nga sa inyo, this is very urgent. It might be too late. Sabi ng Romans chapter 13, 11 to 13. Kailangan natin ang matinding biyaya ng Diyos sa panahong ito. Kailangan natin yung kanyang sukdulang biyaya para ikaw mag-stand out. Dahil hindi mo ito kakaya pagtagumpayan eh. Ang title mo, ang tinapos mo, ang karir mo, accomplishment mo, no. Hindi ka makakapag-stand out kung wala yung matinding sukdulang biyaya ng Diyos sa buhay mo. We need that. Yung overwhelming grace ay dumaloy sa iyo so that we will gonna win this battle. Hindi tayo mananalo kung hindi tayo naka-embedded, nakababad sa Kanya. Hindi mo kayang pagtagumpayan ng mundo kung wala si Kristo sa buhay mo. Hindi mo kayang pagtagumpayan ng problema mo sa asawa mo, sa trabaho mo, kung wala ang matinding biyaya ng Diyos sa iyo. Hindi ka makakatanggap ng kagalingan kung wala matinding biyaya ng Diyos sa kagalingan na ibibigay sa Kanya. We need Him. We need the God of grace, no other than Jesus Christ. And we should always think, Lord, I can't live without you. I need you. I need your grace. Yung iyong sukdulang biyaya, Lord, ay gusto kong maranasan. For we to overcome the world, we must dwell in the presence of God. Soak in the sun to reflect the sun. Soak in Jesus. Pray even harder. Kung ikaw'y matindi na pananalangin, mas matindi pa ngayon. In His presence, in the altar of God, you will gonna experience Him. In the altar of God, you will gonna experience Christ. Sa pattern ng tabernacle, holy, holy place, and holy of holies. May mga pattern po yun. Hindi mo mamaranasan ng Diyos kung ikay bystander na naando ka lang sa labas, nagmamatsyag lamang, tinitingnan mo kung anong ginagawa ng iba. You need to come to the Holy of Holies. The veil is always rent. It is open for those who are willing to come in His presence. Bukas yun. Walang lock, walang code. Bukas yun. Only we need to do to come in the presence of the Lord is to repent. And we need His overwhelming grace para makapasok doon sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. We need His love, His grace, the anointing of the Holy Ghost for us to win this battle. The task is huge and it lies ahead. To overcome it, we need His overwhelming grace. Yung sukdulang biyaya ng Diyos ay maranasan natin bawat isa. Shall we arise, church?
Yung pong sukdulang biyaya ng Diyos yun, yun ang ating kailangan sa buhay natin. Yes, hindi kayo karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat. Kaya po tayo lalapit sa Kanya. Oh Jesus, we give you glory. For us to enter in the Holy of Holies, we must throw out those dirty clothes. As what stated in the book of Romans chapter 13, verse 11. It should be left out. And we need His grace for us to experience more of Him. We need the love of God. Sinisigurado ko po sa inyo, yayakapin kayo ng Kanyang pagmamahal. That is who He is. This is who Jesus is. Despite your imperfection, your flawed lives, despite what is happening, papatunayan ng Diyos na siya Diyos sa buhay mo, and you're always welcome in His presence. We give you glory. We honor you. Jesus. Hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas pong Pagsinta. pasinta. Jesus. Sa lahat mong ginawa, Jesus. niyakap mo ako sa aking katarungan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran.
Jesus. We need your overwhelming grace. We need you in our lives to overcome the works of the devil, to overcome the deeds of darkness. And I pray, Father God, let them experience you in a mighty and biblical way. Let them experience yung matinding anointing ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Makita kay Jesus sa kanilang paglakad, makita kay Jesus sa kanilang pagsasalita, makita kay Jesus sa kanilang mga magawa, that your image will be seen in their lives, O God. Continue to pour out your overwhelming grace sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Jesus, pangunahan mo po ang buhay nila by the power of your Holy Spirit. Strengthen them so that they will gonna stand out from all the works and wiles of the devil. They will gonna stand out at ipapakita nila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Lord, I pray, continue to guide them and lead them to righteousness. And I pray the covering of your blood be upon your people, that they will gonna walk in righteousness and holiness. They will gonna see you by their action. They will gonna see you by their talking. They will gonna see you by their lives, O God. Lord, fill them right now by your Holy Ghost. Salamat, Lord, sa tagumpay. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa paghipo mo. Salamat, Lord, na marami sa iyong kalwalhatian. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Somebody. Praise God. Okay. Were you blessed po? At least. Okay, this is the second part of act of worship, which is giving our tithes and offering. So, Ephesians 5:9, for this light within you produces only what is good and right and true. So through our giving, you are the light. Because God is a giver, right? He is number one who gave His life to us. So when you act on giving, it is an act of worship, and you are working in the light through the darkness. Even though in the midst of darkness, you're giving your best to the Lord. And as you give your tithes and offering, you are acknowledging who is God, who is Jesus in your life. Amen po? Who is Jesus in your life? If Jesus is your Savior, if Jesus is your Redeemer, if Jesus is your Creator, if Jesus the Maker of heaven and earth, you are excited to give your tithes and offering. This is for His own glory, and you are entrusting everything that you have because you are acknowledging who is Jesus for you. To be conformed to the life or to Christ, you should give cheerfully through the tithes and offering. So if you are not yet giving as well, I'm encouraging you for this building, you can give also your pledge. If you are not yet participating, kindly approach Brother Sinel and Sister Jenibeth. And for your tithes and offering as well, you can interact at ja1regina@yahoo.com. So you will not only be blessed, you will be surprised what God will give it to you. Trust in Him. If you trust Him, you are excited to give your tithes, offering, and your pledge. Amen? Okay po, palakpakan po natin si Lord and we will pray for our tithes and offering. Okay, let us close our eyes and bow our heads. Oh, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, and by the sweet fellowship of the Holy Spirit, Lord, we are excited to give our tithes, our offering, and even our Nehemiah. Lord, thank you
for giving us the opportunity. This is an honor to give what you give to us, Lord. This is, oh God, an act of worship to please you. And this is your will, which is good, pleasant, and perfect in giving our tithes offering. And let it be a sweet aroma in your throne, that every money that would be collected will be used for your own glory, for the expansion of your kingdom. And Lord, bless the people who give, and as well, the people who are not yet giving, convict their heart so they will experience, oh God, the overflowing, the breakthrough upon breakthrough in all aspects. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give because we love you, we honor you, and we praise you. Let the money, oh God, for the person who is handling this, oh God, give the wisdom to them, oh God. Lord, thank you. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. And everybody would say, Amen. Blessed Sunday. Amen. Marami-rami po tayong announcement ngayon kasi po nararamdaman nyo na po medyo mainit na po next week, hopefully. Kaya po marami po tayong mga activities na naka-line up. So una po, yung fundraising po ng ating Youth at Young Pro for their camp ay dire-diretso po. So today po ang pa-order nila ay yung tukneneng. So hindi ko lang po alam kung may available pa na tukneneng, pero nandun po sa labas yung ating mga tukneneng, ready na po sa mga order nyo. And then for next week po, ang pa-order naman nila ay tiramisu cake. So $8 daw po yung tiramisu cake. Ayan po, 2 to 3 persons daw po ang pwedeng kumain ng $8. Kung dalawa po ang o-orderin nyo, may discount po kayong $1, $15 na lang po yung tiramisu cake. So, ayan po, again, for next week po yan. So, hindi po tukneneng ang kanilang tinda next week, kundi tiramisu cake. July 3 to 5 po, yung ating local camp sa Eco Valley Park. Kung kailangan nyo pong magpa-book off na po kayo. And after today po, after service, lahat po ng teachers natin, kids and preteens, meron po tayong meeting para po i-discuss yung Vacation Bible School this summer. Meron din pong, yung sa basketball po, today and next week, wala daw po muna kayong basketball. Sabi po nila, pinapa-announce po nila, pagbalik na lang daw po ni Congressman Mark Codal. So, pinasabi po, kailangan ko daw pong sabihin yung congressman. So, ayun po. Mark, kung nanonood ka, bumalik ka na. Walang pondo, kailangan ka. So, ayun po. So, watch out na lang po. Alam ko po, very active yung ating basketball men's. Kaya po, yeah, for announcement na lang po. And then, ang magbe-bless po sa atin sa food, today, PC Young Pro, sila din po ang maglilinis ng kitchen. Next week po, RCLG, March 29, LG ni Pastora Edith, and assign po sa cleaning natin today, ay Agape LG. Except po yung kitchen, kasi yung kitchen po ay kay PC Young Pro LG. And ang next po nating announcement, so kailangan ko po itong sabihin kasi pinapa-announce po sa akin. Okay, alright. Okay, so gets nyo na po ba kung para saan yung announcement ko? Para sa Sports Fest. Kailangan daw po may okay, alright eh. So sabi ko po siya mag-announce, ako na lang daw po. So alam niyo na po si Sinel. So, ito po, medyo marami po yung announcement natin kasi tayo po ay nagre-ready na sa ating Sports Fest. May final date na po yung Sports Fest natin, July 18 and 19, kaya magpa-book off na daw po kayo. Kung kayo po ay kasali, July 18 po, Saturday, so magsisimula po to ng 7:30 ng umaga hanggang 10 p.m. ang elimination round. So, kailangan nyo na pong mag-ipon ng lakas sa mga panahon na yon. July 19 po, yung championship natin, 4 p.m., mag-start po yon after service. Meron din daw pong Battle of the Beauty yon. So, surprise po kung sino yung magba-Battle of the Beauty. Lalapitan na lang po kayo ni Sinel kung sino po kayo. Bawal daw pong tumanggi kung sino yung magba-Battle of the Beauty. And ang mga games po natin, nasa likod po yung registration form. May nadagdag po tayong games. Kasi ano po to due to public demand. So, basketball, badminton, volleyball, dart,
chess, and Scrabble. Yun na po yung mga games natin na darating. The-follow pa po yung swimming next year na ata. Kung may suggestion po kayo ng game, lumapit lang po kayo kay Sinel, baka next year magawa ng paraan. Kung yung number po ng, sa mga gusto po, kung kayo po ay hindi talaga makakapaglaro, pero gusto nyo pong kumuha ng souvenir na t-shirt, pwede rin po. Meron po tayong registration for t-shirt para po sa mga maglalaro at hindi rin po maglalaro. Meron po doon, ilalagay nyo lang po yung size, yung name na gusto nyo sa t-shirt, at saka yung number. Nandun po sa likod. Kung may questions po kayo, paas na lang po si Sinel or si Enan. Ata. And so sa mga gusto pong magpagawa kahit bata, pwede po. Ang t-shirt po natin ay $20. Again, medyo mahal po kasi nga po ang sabi ni Sinel, ito ay sublimation. Meaning, walang kupas, walang himulmol, kahit ihalo nyo daw po sa puti o decolor, wala pong mangyayari, same color pa rin. Kung may mangyari man po kay Sinel na lang po kayo magreklamo. Nag-shrink lang. Joke lang. Ang logistics po kasi nito ay galing pang Pinas. So, pwede naman daw pong mapamura kung kayo na lang daw po ang kukuha sa Pinas. Pero yun po, $20 po yun. Tatagal po yun ng mga 10 taon bago masira yung t-shirt na yun. So, ayun po ang ating t-shirt. Sa badminton po, yung may request po kasi na kung pwede daw po, hiwalay yung medyo may edad sa medyo bata. Kasi po iba yung galaw nila eh. Medyo yung bata eh. Medyo mas mabilis gumalaw. So, dahil po dyan, pinakinggan po tayo ng organizer. So, ang badminton po natin, magkakaroon na ng 2 category. Senior. Senior. Clarify ko po ito kay Sinel. Senior po ang tawag niya. 31 years old and above. Doon po kayo magreklamo. Yun po ang tawag niya. 31 years old pataas, kayo po ay sa category ng senior. Ang 30 years old pababa ay category po yan ng junior. At hiwalay na rin po ang babae sa lalaki. Okay? So yun po ang nadagdag sa ating badminton. So kung kayo po nung una ay parang ayaw nyo mag-register kasi last year parang napagod kayo sa paglaban dun sa mga teens natin. Ngayon po, ang makakalaban nyo na lang ay kaedad nyo din naman. So yun po, at kayo din po ang same last year, kayo rin po ang magpo-provide ng sarili nyong raketa. Kung ano po yung raketa na blessed kayo na piling nyo magpapanalo sa inyo, yun po ang gamitin ninyo. At since may dart na po tayo, katulad nung sa badminton, kayo rin po ang magpo-provide ng dart pin nyo. Kasi daw po, depende yan sa kapal ng kamay eh. Ganon daw po ata yun. Kapal ng kamay, hindi kapal ng mukha, sis. Kapal ang kamay. So, kayo rin po, para kung ano yung favorite nyong dart na ginagamit nyo sa bahay, yun po ang dali nyo, yun daw po ang, kayo rin po ang magpo-provide nun. Hindi po yun ipoprovide ng ating organizer. Ano po? Pwede rin pong si Bat. Opo. Thank you. Praise God. So after the service po, makapagmerienda kayo. May post-MGR po tayo right away. Please, doon na sa room. So lahat po ng mga graduate po ng MGR natin, everyone is in-encourage ko po kayo na umattend po ng ating post-MGR. Okay, tayo po tumayo. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay. And the Lord bless you and keep you. And the Lord makes His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Lumakad kayo sa parada tagumpay, taglay ang liwanag na Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. See you next Sunday.